In the name of the King Spain, anyone who raises his voice in favor of the criminal will also be executed. 3. Ready! Load! Aim! Consumado me! Death to all traitors! Viva España! Ang bayan ay may kanser na panlipunan na kailangang ibilad sa templo ng sambayanang Pilipino. At sa hanggang ito, sisikapin kong maikintal ang iyong kalagayan ng buong katapatan nang walang itinatanggi, itinataas kong lumbong na nagtatago sa kalinisan na ipinagpapakasakit ng lahat ng katotohanan, maging ang pag-ibig sa sarili, sapagkat bilang anak, talus kong ako man, ay may sariling pagkukulang at kamalian. At Kolonel, anong may paglilingkod ko? Magulat kayo sa aking ibabalita. May bumuo ng magsikan laban sa ating mga Kastila, Kolonel. At bakit naman kita papaniwalaan? Dahil nakita at narinig ko po, Kolonel. At meron po silang armas. Mukhang nagbabalak silang sumugod, Kolonel. At may sinisigaw silang pangalan. Pangalan? Kung di ako nagkakamali, ang sinisigaw nila ay Dr. Rizal. Rizal? Jose Rizal? Pasiano! Gusto niya ikat. Tama, kasi bumukit siya. Dapat maglubad na yung tanga mo na yun. Dapat tinatanggal. Hindi mo kayo tatawa. Cut na. Pasiano! Kilala mo ba ako? Kalimutan mo na ang iyong kapatid na liligtas ang iyong sarili. Sabihin mo sa amin ang pinagagawa ng Rizal. Bibigyan ka namin ng kalayaan. Pangayop kayo, mamatay na kayo! Tahimik! Tama na! Pero Coronel, di pa siya nagsasabi ng totoo. Huwag kang mag-alala. Wala na siyang kwenta. Na-aresto na si Rizal at yun ang magtuturo sa kanyang mga magulang. Pangalan? Jose Rizal Mercado E. Alonso. Edad? 35 anyos. Pero maraming nagsabi bata pa ako. Profesyon? Mediko. Kilala ba si Bonifacio, ang pinuno ng Katipunan? Hindi, Kolonel. Hindi pa ba kayo nagkikita sa sikretong pagpupulong sa bahay ni Doroteo Onghunco? Sa katunayan, Kolonel, hindi yan isang sikreto. Kasi paano nyo malalaman ang sikretong yan? Walang makakapagsinungaling sa Espanya. Anong gusto nyo sabihin sa akin? Nagsisinungaling ako? Senyor, hayaan nyo ang pamilya ko, wala kaming alam dito. Kung hindi mo talaga alam o kilala si Bonifacio, bakit nila ginagamit ang pangalan mo? Hindi ko alam, senyor. Sinisigurado ko sa inyo na wala akong alam dito. Isa ka lang bang traidor, Dr. Rizal? Kolonel, Tinatanong ko, kung isa kang traidor gaya ni Padre Burgos, natatandaan mo na ba
na sa kanya patungkol ang iyong mga nobela? Luis Tabiel Andrade. Opo ka. Balita ko, mahusay ka raw ng mga nanulat. Sana. Senyor. Ni minsan ba ay hindi nasagi sa iyong isipan ang magpakasal? Naisip ko na din yon. Pag-usapan natin ang ating kaso. Sa bagay, naparito ako para sa iyong kaso. Hindi na mahalaga ang opinion ko sa iyo. Isipin mo ay opinion ng ibang tao. Na kayo'y isang irehe, subversibo at walang utang na loob sa mga Espanya. Lahat ng mga nakasulat ko ay nabagay sa katotohanan sa kasaysayan ng bawat Pilipino. Babalik na lamang ako kapag malamig na ang iyong ulo. Pepe, ang gamo-gamo at ang apoy na yan ay may kwento. Isang araw, ang batang gamo-gamo ay nagpaalam sa kanyang nanay na maglalaro lang. Ngunit binalaan siya ng kanyang nanay na huwag maglalaro malapit sa apoy. Ang batang gamo-gamo ay matigas ang ulo at ito ay naglaro hanggang dumikit at masunog ang kanyang pakpak. At Pepe, naiintindihan mo ba ang kwentong iyon? Hindi na dapat siya naglaro at pinakinggan niya ang kanyang ina upang walang pasakit na nangyari sa kanya. Mama ka sa amin! Tinuuli niya nanang! Kaya ba't nila inuuli ang nanang? Nahuli niya dahil napabitangan siya. Nanilasan niya kanyang ipag.